Kung mapapansin nyo, kung ano yung ginagawa nila sa mga Duterte na mga ka-fake newsan at haka-haka nilang mga pinagsasabi, ganun din yung ginagawa nila ngayon sa KOJC. No, hindi, talagang halos magkaparehas lang dahil yun lang naman din yung taktika nila para butasan ng KOJC o ang mga Duterte. Kaya napakalabo na yung pinagsasabi ni Maranta na yun. Baka baka nabulungan ni Torin na naman yan. Dito po sa loob, sir, kami po yung naka-experience, nakakita ng lahat ng nangyayari dito. Kung may sinasabi po kayong mga angels of death, di sana marami ng death dito, maraming namatay sa mga kapulisan dahil mga natutulog lang dyan, yung mga baril nagkakalat lang dyan. Lahat ng sasabihin nila doon, guaranteed yan. Karamihan dyan. Sa 10, 11 dyan, fake news. Alam mo, Marantan, kailangan maglabas ka ng ebidensya tungkol dito kasi baka mamaya niyan nananaginip ka lang, ha? Sino ka para magsabi na totoo ito? Ikaw ay isang polis, dapat nag-iimbestiga ka. Hindi ka judge para magsabi na totoo ito, hindi ba? Wala ka sa posisyon para dyan. Meron ditong mga balita tayo nakikita na interview ni Colonel Marantan. Well, si Colonel Marantan actually nung nandito siya, isa siya sa pinaka mga approachables na mga opisyal. Hindi natin alam bakit ganun si Colonel Marantan, pero may mga interview siya ngayon. May sinasabi siya ditong mga angel of death, pero ito may mga biktima daw natatakot manong lumutang dahil malakas daw at may control si Pastor Apollo Quiboloy sa AFP at PNP. Parang baliktad ata. Parang kabaliktaran yata. Bigyan ko lang na maiksing komento yan. Kung totoo yung angel of death na yan, ang daming patay dito. Meron daw, ito Choli, dagdag ko, meron siyang trained armed men who is protecting him. Wow. ROTC yun. Di ba totoo? May eskwelahan dito sila maglalakad-lakad, naglalakad-lakad tayo, umihilik sila dyan O di ba? Kung may angel of death dyan, di pinagtitira sila. Correct. Ni isa nga walang namatay dyan sa kanila Ni isa Sa atin nga, pa nga may namatay sa atin pa may namatay. Ni isa walang natirga sa kanila. Ako talaga, Colonel Diba? Marantan, ha? Bait-bait pa naman. Ang poging-pogi pa naman sa'yo si Attorney Dina, tapos may tira pa ilalim Tsaka pa na. Boss Dada, nung wala pa sila dito, maririnig natin tumutunog, palaka. Nung nandito na sila, puro hilik na ng mga polis. Kaya malabo yung sinasabi nila na may mga ganyan. Kung meron mang ganyan, di pinagbabaril na kayo noon pa sa galit sa ginawa niyo sa kanila. Sa dami ng mga pang-aabuso dito. Ito pa isa, meron siyang tinatawag na angels of death. These are his protectors. Anyone who violates sa mga secrecy ay doon sila papasok to get them at kanilang families. Diyos mio, alam ko merong nagpoprotekta dito ng mga anghel. Pero Maraming manifestations tungkol doon na may mga malalaking anghel daw di sila ditong mga nakikita na palakad-lakad dito sa compound. Pero Boss Dada, no? Boss Dada, wala po bang na-violate? Wala po bang na-violate sa rights ng Kingdom of Jesus Christ? Paulit-ulit yung pag-violate ninyo, wala namang lumabas na angel of death. Tigilan yung mga kami. Diba? I'm sorry kasi parang ano na itong chismis na to? Chismis to ang angel of death daw ay it can be a combination of both active and non-members of security forces. Sila ang miyembro. Meron akong voluntary na nag-surrender ni sa member of that, patay tayo dyan. ilabas nyo. Ilabas nyo kung sino yan. Walang yan. Hindi Mga na rin marites bago talaga. yan. Hindi na rin bago. Dahil yan din yung ibinabato nila sa mga Duterte, di ba? Na may mga anong tawag nila doon sa sa army na yun? DDS. Ano yan? Duterte Duterte Squad ba? Hindi Duterte na Squad. Squad. Chismis to Kung mapapansin nyo, kung ano yung ginagawa nila sa mga Duterte na mga ka-fake newsan at haka-haka nilang mga pinagsasabi, ganun din yung ginagawa nila ngayon sa KOJC. No, hindi talagang halos magkaparehas lang dahil yun lang naman din yung taktika nila para butasan ng KOJC o ang mga Duterte. Kaya napakalabo na yung pinagsasabi ni Maranta na yun. Baka nabulungan ni Torin na naman yan. Ito, tandaan natin Noong nandito pa yung mga pulis, ang daming naglabasan ng fake news. Samantalang, kami yung nasa loob, ang nagbabalita yung ibang mainstream media na sila ay nasa labas. Kung tayo ngayon
yung issue, yung balita ay nasa loob, na fake news pa nila, saan katutak ang fake news? Ngayon pa kayang nasa labas at wala tayo doon, walang bantay, sila-sila na lang. Lahat ng sasabihin nila doon, guaranteed yan. Karamihan dyan. Sa 10, 11 dyan, fake news. Ano ba? Lahat na lang ibibintang yan ako eh. Hindi ako baka mamaya pati pagpatay kay Ninoy Aquino dito ibintang. Tawa ka Alam lang. nyo. Natatawa nga ako pag nakikita ko to kasi alam mo Marantan, kailangan maglabas ka ng ebidensya tungkol dito kasi baka mamaya niyan nananaginip ka lang ha. Kasi Eto, usong-uso yan. Bago mo reaksyonan, Sige. sabi dito, malaki ang grupo nila to my understanding. So sa pagkakaintindi niya, walang hiya. Baka naman ano mo lang to ha. Baka naman napanood mo lang sa TV to, Colonel Marantan ha. Sabi niya dito, Pastor Quiboloy bought firearms para sa kanila. Ito ang latest firearms na hindi naman sinurrender sa amin. Parang ano no? Parang ito yung putol-putol at mahirap idugtong na istorya ng isang testigo na meron daw, tawag dito, may mansyon, katabi ng tent. Wala naman tayo nakitang tent na katabi ng mansyon. Oo. At ang akala ko, yung mga marites sa kanto lang ang nagchichismis. Ngayon pala, pati pulis, nagchichismis. So Ibang now, klase, Sir, Marantan, sabi mo may sumuko sa inyo. Baka pwede naman po papitsa ng mukha niyan or pangalan nung sumuko sa inyo na sinasabi na membro ng Angels of Death. Ngayon ko lang narinig to. Kahit sa libro, hindi ko nakikita to. Sa Biblia, hindi ko nakikita to eh. Ano na naman itong mga gawa-gawa natin, sir? Dito po sa loob, sir, kami po yung naka-experience, nakakita ng lahat ng nangyayari dito. Kung may sinasabi po kayong mga angels of death, di sana marami ng death dito, maraming namatay sa mga kapulisan dahil mga natutulog lang dyan, yung mga baril, nagkakalat lang dyan. Oo. So now, parang fake Joshua tayo, sir. Oo. Pulis po tayo. Dapat ang pinapakalat natin, totoo. Hindi po chismis. 16 days kayo nandirito. Wala kayo natagpuan kahit na isang bala man lang. Tapos sinasabi mo na mayroong private army na may mga baril at kung ano-ano pa. Ito, sorry, dugtungan ko lang. Boss Dada, siguro kaya sinasabi na may private army, may ROTC. Lalahanin natin, may school po dito. Kung pwede sila mag-ROTC, may school dito eh. Wala namang problema siguro doon kung mag-ROTC sila. Di ba? Unahin ko lang ito mga partners Coach Oli, Boss Dada, Mas Judea, Sir Bro J. Angels of Death, 7 millions to 8 millions members of Kingdom of Jesus Christ. Meron na po pala kayong doktrina ng Angels of Death. Hindi alam ng 7 to 8 millions na member ng KOJC. Kasi panibagong doktrina ito, bagong turo ito eh. Pangalawa, yung sinasabi po ng ni Colonel Marantan na may mga panibago na lumutang na mga witness at nagte-testify against Pastor Apollo Quiboloy. Sir, hindi lang po dito at napakarami, merong Amanda, merong alias Rene na puro sinungaling. Huwag nyo na pong dagdagan, sir. Huwag nyo nang dagdagan itong mga false witness na ito. Maalala natin na itong si Torre ay pumunta rito sa loob ng KOJC. Very malicious Boss Dada, mantakin nyo yung merito ng kaso pinag-uusapan instead to serve the arrest warrant. Second, at meron pa siyang binabanggit na meron siyang mga nakita rito sa loob ng compound na ini-imply niya na merong mga human trafficking, child abuse. No, wala naman. Like, di ba Coach Oli? At ito, yan natin, lilinawin ko lang, again, sa 7 to 8 millions member of Kingdom of Jesus Christ sa mga taga-KOGC, may bago na po pala kayong doktrina. Na hindi alam ng 8 millions na member po ng KOJC na may panibagong turo na o doktrina na Angels of Death. Ngayon lang natin narinig yan, Yes. Mabigat itong mga na to at meron pa sinasabi dito si Colonel Marantan na kaya si Pastor Quiboloy daw ay vasectomized. Chismoso talaga. Ito, actually marami pa, no? Damay. Ano ba to? Vlogger ba to? Pulis? Hindi ko Kasi ugaling vlogger eh. Dapat nga, ang vlogger, pagka nagbalita, may ebidensya eh. Pag nagbalita ka na walang ebidensya, chismoso ka. At saka niya to interview to sa isang legitimate na radio station
Pwede talagang kasuhan. Kasi Coach. inilabas niya na eh. Coach, ang Nagpa-interview kaso na siya. niyan, lilinawin ko lang at kung ipinahayag ito sa radyo, ay Cyber Libel Republic Act 10175. At Colonel Marantan, hindi ho pangkaraniwang paratang ito. Cyber Libel po ito, Republic Act 10175 ang kakaharapin nyo. Masyadong vulgar ho, malisyoso, walang ebidensya. May mga counts ito Oh, yes. Kasi ilang ano yun ilang points yung ano niya. Parehas sila ni ano. Sorry. Anyways, it's not up to us to talk about kung ano man yung ikakaso. Pero ang sinasabi lang natin, bilang isang pulis, kailangan, kasi may sinasabi pa siya doon na 100% sigurado daw siya na totoo yung mga kwento sa kanya. Tsaka ito Sino mga... ka? sorry. Sino ka para magsabi na 100% totoo yung mga isinusumbong sa'yo ng kung sino-sino? Baka mamaya, ano mo lang yan bulong-bulong lang yung nakakarating sa'yo. Sino ka para magsabi na totoo ito? Ikaw ay isang polis, dapat nag-iimbestiga ka. Hindi ka judge para magsabi na totoo ito, hindi ba? Wala ka sa posisyon para dyan. Coach, dadag ko lang ito, Basada Coach. Parang nagkaroon ng, sa Senado may Risa Hontivero, sa Kapulisan, merong Marantan. Yun. So, eto nga, no? Di ba? Maalala nyo, so sinabi ni Torre, medyo malisyoso yung mga pinahayag ni Torre doon sa hearing. Eto, mas matindi pa sa malisyoso, tinumbok na talaga niya. Mas matindi pa pala to si Marantan, na patay-tahimik lang doon sa hearing. Binulgar na niya dito. Ito yung, 'di ba, meron tayong intel na na-receive na di umano nagkakarera itong dalawang to si Marantan at saka si Torre. Nagkakarera daw ito para sa mataas na posisyon. Yun. Oo, kaya nag-uunahan silang makahuli kay Pastor. Yun. Hindi nila nahuli parehas. So ngayon, pagalingan sila ngayon gumawa ng istorya. Dinadaan nila sa statement Oo, ngayon. kailangan may Oo. mga kanya-kanya silang Kung si, istorya. kung si Torre, malisyoso lang, eto si binabanggit na talaga dito na, actually, mahirap basahin to kasi baka may mga bata nanonood. Parehas na parehas kasi ganyan ang atake ni Torres sa Senado Nasa Senado tayo, makita mo, in 13 days, ang presentation niya is all about malice. Yung kanyang pagpuposition, nung kanyang, nung kanyang presentation, puro mali siya. Aba, hindi nagpatalo si Marantan. Boss, pwede magtanong, boss na. Tinodo niya. Boss na, pwede po ako magtanong. Doon ba sa In a form statement of, ni Marantan? in a form of question yan. In a form of question Okay. sa iyo, baka ma-libel ako dito, ma-cyber libel ako. Doon ba sa sinabi ni Marantan ay gumagamit siya ng salitang di umano o allegedly? Wala. Talagang direktang tinutumbok niya itong si itong mga kabataan na to ay talagang biktima ng child abuse, talagang 100% biktima sila. Alam ko pagka police ka usually sa report na lagi mayroong mga allege Oo. Allegedly. Wala. Sabi nga niya, 100%. I'm 100% sure. Totoo itong mga sinasabi. Jay, Guevara, kaibigan mo yan Di ba? Kanya-kanya silang version no? Kung si Torre tumatagos-tagos daw, si Marantan may angel of death. Talagang may mga parang may mga sapak sa kukote itong mga to. Sila ang galing nila mag-imbento ng mga salita.